Okay mga boss, welcome back. At ayan, kitang-kita nyo na kung anong topic natin ngayon. May iilan na mga viewers nagpi-PM, may mga customer. So nagtatanong ano ba yung heatsink. Nagtaka nga ako kasi madalang naman kasi ito pag-usapan kahit sa mga vlog, hindi to gaanong natatopic sa YouTube. Madalang. Pero sa isang channel na malaki yung Foreign, napag-usapan din yan kung ano yung tamang pagpili ng heatsink. Gagawa tayo ng Pinoy version. Pero yung mga heatsink natin dito ay puro mga luma at saka mga gamit na, hindi siya brand new. Siguro kung mahilig kayo sa amplifier, lalo na kung mahilig kayo sa DIY, isa sa mga dapat tingnan at saka dapat alamin yung heatsink na gagamitin nyo sa mga DIY nyo na amplifier. Mas makapal, mas maganda. So paano nga ba? At kadalasan sa mga amplifier ngayon, marami ng amplifier na hindi na kailangan talaga ng heatsink. Katulad ng sa mga class D amplifier, hindi na kailangan ng napakalaking heatsink. Pero sa panahon ngayon, kahit sabihin natin nagbabago yung panahon, majority pa naman sa atin dito, siguro sa Pilipinas, hindi ko lang alam sa ibang lugar, pero dito sa Pilipinas marami pa rin ng amplifier na kailangan ng mas malaking heatsink mga boss. Lalo na yung mga integrated natin na amplifier, kadalasan yan mga class AB na amplifier. Class H kailangan din ng heatsink na maganda. So maliban ata sa class D, kasi yung mga class D maliliit na lang na chips, tapos maliliit lang din ang heatsink na kailangan nila. So paano nga ba pumili ng heatsink? Kasi marami mga heatsink na malaki pero manipis. Ayon doon sa napanood ko, tama naman siya kasi pinapili. Alin ba? Pipili ka ng mas malapad yung palikpik, yung ganito na manipis yung gitna, o mas makapal to pero konti lang to. So yun ang naging topic doon sa isang video. Bali American YouTube channel yun. Amerikano YouTube channel na napanood ko dati way back years ago na lang. Hindi ko na maalala kung anong taon, pero parang bago pa ata ako mag-vlog, na natanong din sa kanya yan sa pagpili ng heatsink. Kailangan ba mas malapad tong yung mga palikpik niya, ang tawag dito, may tawag siya na o kahit manipis lang basta makapal. Katulad nito, malapad yung mga pins niya, o mas maliit yung pins niya pero makapal. So ayon doon sa advice, ano ba yan, ilaw ko nagkukurap, bakit kaya? Ayon doon sa advice, mas mahalaga na mas makapal tong pinaka mounting niya. Ito. Kasi pag mas makapal daw to, mas malaki ang chance niya na maghigop ng init. Ibig sabihin, mas mabilis siya mag-transfer dito yung init. Ayon sa pagkaintindi ko, English kasi yun, alam niyo naman hindi tayo sa eksperto sa English. Yun parang ang paliwanag niya, anin mo daw yung mga malapad na ganito, kung manipis naman ito, ang init niyan mag-i-stack pa rin dyan. Samantala kung dito daw mas makapal, mas maganda, sa madaling sabi, mas maganda ang performance niya, at saka mas maganda siya pang absorb. Mas maganda siya mag-absorb ng init ng transistor. Yan. So parang mga ganito mga boss. Yan. So kaysa sa ganito, yan. Ito naman kasi mga ganitong klaseng heatsink, makikita nyo yan sa mga audio video receiver. Ito naman, itong heatsink naman na to, yung pinutol ko lang doon sa ginawa nating amplifier na in-upgrade natin ng kasi hindi na siya kumasya. So ginawa ko pang sangkal, kaya may simento na. Pero maganda rin to. Pero sa tingin ko, kahit ito makapal na ito dito pa rin ako. Alam nyo kung bakit? Base sa experience ko, yung mga dating heatsink napakasulit. Yan. Ito yung mga dating heatsink, ito. Tapos ito. So tingnan niyo yung kung titingnan niyo lang sa quality ng niya,
Ito, heatsink din to. Yan. Hindi naman sa kulay, pero kung paano siya binild. At mas matigas siya mga boss. Ay, mas matigas ito kaysa dito. Isipin nyo to, makapal na to, nalagari ko to ng mano-mano. Pero yung mga ganito, nahihirapan akong butasan. Yung mga ganito, ang hirap butasin ito kasi solid talaga eh. Iba yung aluminum noon kaysa mga aluminum ngayon. Katulad nito. Ito yung mga ganito din kapal yung ginagamit natin sa mga amplifier ngayon. Yung mga makabago 733, yung mga DB Audio katulad nito, DB Audio to. Ito naman yung sa concert 5 auto, yan yung mga board. Kaya ako mga boss, kung pipili kayo ng heatsink, bakit makakapili ba tayo? Ang tanong, hindi ko lang alam kung may mga ganitong quality pa na heatsink na mabibili sa online. Pero ako kasi nakakuha ko ng magagandang heatsink sa junk shop. Kaya tinatabi yung mga ganitong heatsink. Dumadami na nga, totally ang dami ko ng heatsink, mga isang sako na. Hindi ko pa nagagamit. Bala ko nga din sana ibenta eh. May bibili kaya? So may bibili, nga yung comment na lang sa baba. Try nating i-live selling. Baka may bibili, marami yan andun sa taas na isang sako yan yung pangaw. Kaya lang mga luma. Hindi ko lang alam kung may bibili. Pero kinukulikta ko kasi, nangunguliksyon din ako ng mga heatsink. Ang bangis ng trip ko eh. Iilan lang to sa mga kinuha ko na mga heatsink. Katulad nito, nabili ko to sa junk shop. Kinilo ko to eh. Ay, natapon. Ano ba yun? Alam nyo ba mga boss na ano ba yan? Ano yun? Nakandahulog-hulog na dito gamit. Ayun na. Nahulog na. Alam nyo ba na nabili ko to sa junk shop? Nabili ko to. Ito lang. Maliit lang to ha. Nabili ko to sa junk shop ng pinakilo ko. Nabili ko ng 120 pesos. Binili ko siya hanggang ngayon hindi ko naman ginagamit. Wala pa kasing tamang wala pang paggagamitan sa kanya. So kaya nakatabi lang siya. Wala akong Tapos yung mapapansin mo, ito lang naman ang nakalagay dito, ba't ang kapal ng heatsink niya oh. Binili ko to ng 100, hindi ko pa siguro pwede kung mga boss no. Maglagay ako kung sticky type yung IC. Pwede siguro ganito sticky type yung IC no. Ang bangi siguro ng sticky dito ilalagay kung sticky dito hanggang dito. Sticky IC siguro o kaya compact na Pag-isipan ko pa. Ito naman, ang dami ko ng mga ganitong klaseng heatsink, hindi ko naman. Kaya lang ito, kaya nag-iipon ako kasi nga pag nag-upgrade tayo ng amplifier, magdadagdag tayo ng heatsink. Yan. Nag-iipon tayo. Ito talaga yung mga ganito, yung pinaka ito yung mga my precious, kumbaga, ito yung tinetreasure ko talaga na tingnan mo, nabili ko din to kasama doon sa tinatabi ko. Yan. So dito pwede kahit 8 transistor ata. Heatsink na to. Ang kapal ng nyo. Ang kapal kumpara doon sa 5 auto na So kung ipapalit ko to sa 5 auto, pwede siguro kung tawag dito mga boss. Naalala yung ginagawa kong kit. Yung amplifier kit na saan na ba yun? Wala na ata dito. Pwede ata pag natapos ko yung ginagawa natin, kaya lang tinigil ko muna kasi wala na tayong budget. Wala naman tayong sponsor eh. Kung may mag-sponsor sana, nagpaparinig ba? Paparinig ka Basic Bob. Yan tingnan nga natin. Sige nga. Lagay natin. Kunyari lang kunyari, sige nga. Kung kumasya tong dalawa. Ay, bitin mga boss. Pero pwede siya. Kabilaan siguro back to back siya Ikalat na lang natin back to back siguro. Taas baba. Pwede. O kaya ganon Taas baba. Pwede siguro. Pwede siguro pag natapos ko to. Tinigil ko kasi to gawa ng sayang ng unang-una, hindi naman sayang.
May mga repair ako. Ang ano lang naman dito nung blinag ko to, ma-angle ko lang naman masubukan kung gumagana. At gumagana nga naman, okay naman ang tunog. Pero yung bubuuin ko ng siguro saka na, balang araw pag maluwag tayo. Tabi ko lang muna. Ay, ang dami ko pa nga dyan mga, mga plano. Katulad yan, isa pa yan sa mga plano ko, itong na to. Ano yan, 2.1 na bali, dalawang pinaka-speaker, ito naman pang sub niya. So, hindi pa natutuloy. Andyan na yung materialis niyan pero hindi ko pa nagagawa ng kaha. Tama, kaha. Kumpleto na yan. Siguro tamang kaha na lang na darating, yun ang Siguro mga boss, kung pipili kayo ng heatsink, try nyo maghanap sa junk shop. Pero kung gusto nyo namang bumili ng heatsink na nabibili, meron ata sa online, pero mga ganito na yung quality nila. Medyo malambot palala mga boss, medyo malambot na ngayon ang kaya mas madali na siyang tabasin. Mas madali nang lagariin ngayon. Ito, mano-mano ko lang nilagari, ako nang nagtabas ito. Hindi mo lang ako nahirapan. Pero ito malamang pag tinabas ko to, kawawa yung lagari ko dito. Matigas kasi yung mga ganitong yung mga dating aluminum. Kasi solid pa siya, matitigas. Iba yung quality talaga ng mga heatsink dati, lalo na yung sa mga ganito, sa mga Sansui. Yan, yung mga Sansui. Ang kakapal ng heatsink kaya niyan. Kaya pag nagdi-DIY ako, mas kung pang personal, yan, nagagamit ako ng pero kung mga customer na limitado yung budget, sa mga ganito na lang siguro. Kasi minsan limitado yung budget nila. Parang ayaw ko naman pakawalan yung mga ganito kung heatsink. Marami pa dyan doon sa taas. Hindi, parang yung naka-attach na sa akin, kumbaga may personal attachment na gusto ko kung gagamitin ko siya sa mga pang sariling amplifier. Pero depende kasi nagbabago naman ang nagbabago naman ang isip ng tao. Siguro pag sobrang dami na yan bala ko ipagbibinta ko lang. Bala ko nga minsan nagbabala habang online selling ko na lang kaya to, kuya mag live selling ako para yun lang siguro mapapayo ko mga boss pag uulitin, palit-ulit lang naman yung sinasabi ko ayan na naman tayo, mababash na naman tayo nito. Yun lang, kung pipili kayo ng mas magandang quality ng heatsink, siguro sa junk shop na lang kayo makikita o kaya sa mga lumang mga amplifier din. Maganda talaga yung mga ganitong klase ng heatsink nila, yung mga ganyan. Hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.